Before I share my research and opinion about this topic, gusto ko lang ding magpasalamat sa Atemco family for my growth, experience, and learnings about cooperatives, especially po kay Ma'am Jane who became my mentor. Thank you po. So let's go po sa tanong ng isa nating subscriber. Ito po kasi yung tanong sa ating comment section. Sorry at ngayon lang po natin sasagutin. If banks have PDIC or yung insurance that covers up to 500,000 for each depositor, what is the organization or agency that protects the money of all cooperative members? So yan po yung tanong. Totoo po na pag malugi si bangko, mayroon pong insurance. Yun nga lang, ang limit na pwedeng maibalik sa'yo as depositor ay hanggang 500k and below lang po. Diba at least merong ibabalik. Sabi mo, good investment si cooperative. Wala naman palang insurance yan Nakakatakot naman mag-invest dyan. Sabi mo, low risk investment yan. Yan yung mga katanungan din na nasa isip ko before akong mag-invest sa cooperative. Kaya nga lagi ko din sinasabi dito, before you invest in something, learn and understand it first. Life is full of risks. Gaya din yan sa pag-ibig, maraming risk din. Kaya marami ding nasasaktan. Di how much more pagdating sa ating kaperahan, di ba? Mas nakakasakit. So, you can learn to control your investment through education. Kaya nga may pre-membership education seminar ang cooperative before kang mag-invest sa kanila para malaman mo kung sino sila, kung magkano ang asset nila, kung kumusta ang performance ng co-op na yan. Kaya kapag may control ka, your risk will go down and your returns on investment will go up. Kaya ko nasasabi na low risk investment kasi inaral ko po talaga. Pero sa mga nag-uumpisa palang pasukin ang cooperatives, high risk po talaga ito para sa inyo. To answer the question, if si bank ay may PDIC as insurance, si cooperatives naman ay may federations or unions. Take note, hindi po insurance ang federations or unions. They will be the one to help that cooperative to prevent losses and save that cooperative. Kaya naman before pa pong mangyari ang lugihan o pagsasara ng kooperatiba, meron si federation or union na tutulong sa kanila para maiwasan. Yun lang kung naki-affiliate or naging member si co-op sa federation or union na yan. At kung nag-contribute si cooperative sa kanila Ang trabaho po kasi ni federation or union ay i-monitor yung co-op na yan, pati yung kanilang mga financial statement. Lagi po yung binibisita ni union and they will strengthen their leadership and management. Kaya nga po puro pa seminar at nag-e-educate si union sa mga cooperative. At gagawin nila ito para hindi na magsara yung cooperative na yan. To do this, they had a stabilization fund wherein dito po kukunin ni federation or union ang pondo na gagamitin to help that cooperative. If sa bangko, nag-declare ng bankruptcy, meron si insurance, PDIC. Sa cooperative naman, wala pang declaration na bankrupt. Sinasabi pa lang na palugi lang, dito na rin papasok si union or federation para hindi na matuloy ang pagkalugi ng co-op na yan. Para hindi na yan magsara pa. Clear po ba guys? Kaya kahit walang insurance, I can say that cooperative are good investment. At ang isa pa nating titignan sa isang kooperatiba is kapag meron silang reserve fund. Saan natin ito makikita? Makikita mo yan sa financial statement po nila. Kaya naman transparent po talaga ang cooperative pagdating po sa kanilang mga numero. Kaya nga meron silang tinatawag na General Assembly kasi dyan nila dinidistribute yung mga copy or yung mga annual report po nila. So that's it. I hope this video helps. If this video helps, please do like and subscribe. Once again, this is Ibingat Grace saying sharing is caring. Bye. See you.